Believe me, hindi na babalik. Hindi na babalik ang mag-ina. So, Loren Legarda, from August 3 to August 5, anong petsa na? Mariosep Agis na. Hindi na babalik. Unang-una, nakita naman nila na kahit malalaking tao na malalakas na mga politician na kukulong ngayon, walang padri-padri, no? Kagaya kay Digong noon, na namayagpag sila. Kita nila ngayon, di ba, sunod-sunod. Marcoleta, Defensor. Ang susunod pa dyan, ang malamang na sumunod dyan is si Alan Cayetano. Kasi kitang-kita po ang Ghost Project. 20 na Ghost Project sa Taguig. Flood control, 6.8 billion kay Alan. At kay Pia, 4.7 billion insertion budget sa 2025. Yung mga nagmamalinis. So, ayan, mga nabuking. So, syempre, maaano ito, matatapang na tao ito eh. Loren Legarda, matatapang na tao. Tapos magpapakulong. Hindi siguro. Hindi na babalik. Hindi na babalik, believe me. Dahil nakita nila sa administrasyon ngayon, walang padre-padrina, wala silang malalapitan. Not like noon, kaya nilang lapitan si Digonyo. Diba? Takot silang makulong mga animals. Dapat kapag may mga ganyan, agad nang pinapa-hold departure, no, para hindi na nakakalabas. Kasi yung kay hindi ba? Bakit yung kay Martin Romualdez, hindi makalabas? Diba? Bakit yung kay, sino pa ba yung nagtangka? Si Jinggoy yata. Si Jinggoy yata yung nagtangka ring lumabas. Pero alam ko bumalik siya eh. Pero yung kay Martin, hindi siya pinayagan kahit wala pang kaso. Bakit itong kay Loren? Sa bagay, ito kasi kay Loren, plunder kasi ito eh. Plunder. Silang mag-ina. Isipin mo ha, exclusive ang kanilang kontrata. Nationwide, buong bansa sila magsusupply. So, at age of 21 years old, itong anak niya, itong baklita na ito, 21 years old, nag-franchise nitong solar na ito, nationwide. Bakit nakuha ng isang 21 years old na ang puhunan lamang is 1 million? Billion, 10 billion yata yung approximate po na nakakulimbat. Pinalitan na lang dahil pagdating daw sa Senado is napunayang ang puhunan mo is 1 million tapos ang yung mga gastusin billion. So ito na nga, dahil nga ginapang ayon kay Lito Atienza ng Maynila, dati former mayor, ginagapang pala ng nanay yung franchise na yan, sino-sino kin mga kinakausap, nag-offer, nabibigyan ang budget yung kanilang syudad, kesyo ganyan para ipasa yung exclusive franchise na yan, makakuha ng franchise na yan yung anak niya na 21 years old that time. Sipin nyo. Tapos ayun nga, ang puhunan 1 million, pero binago nila, ginawa nilang 1 billion. Isipin mo, 1 billion, sa kumuha ng 1 billion, yung 21 years old na anak niya. Dinagdagan ng isang zero eh. Diba? So, marami ng kalokohan itong mga Legarda na to, Legarda Lebiste. So, nung nakuha na nila, yan, siyempre, tubong lugaw, bilyones po agad, diba? Bilyones ang nakuha. Gumawa ng konting proyekto, napakakonti, sabi ni Ombudsman Remulla. After that, ibinenta na mga animals, no? Pagkatapos nilang makuha yung franchise na exclusive lang sa kanila, yung solar na yan sa buong Pilipinas, nung nakuha na nila, syempre, bilyones na ang balita ko nasa 10 disclaimer po balita ko na nasa 10 bilyon, ibinenta na kasi wala talaga silang balak mag-supply. Gusto lang nilang yun nga, mangurakot ang salapi, mandarambong ang mag-ina, scammer. Sabi nga ni Attorney Kapunan, scammer.
hindi sila akala makakatulong sa mga yung sa energy supply, pero hindi. Bagkus tumaas pa, ninakawan pa tayo. Hayop na mag-ina na yan. So ngayon, dahil nga gumugulong na po yung yung hustisya sa panahon ni PBBM, walang partido, hindi siya pangulo ng mga kaibigan niya o kapartido niya. Nakita niya naman siguro yung mga kaalyado nilang DDS, wala na, may mga nakakulong, may nagtatago, may tumakas, may mga kaso. O kasama na po sila sa tumakas. Do you think babalik pa si Loren Legarda? Do you think babalik pa si Leviste? Si Loren nga direct na ng France. Ano yan? Mag-apply ng asylum. Diba? Tapos hihintayin nila yung papalit na presidente. Kung sino yung papalit na presidente, so hihingi sila ng ng padrino, diba? Para sila yung makauwi, hindi sila kasuhan. Ganon. Ganyan naman mga gawain ng mga politiko. Palibhasa tayo mga Pilipino, hindi na tayo natuto. Diba? Pero ayos yung panahon ngayon. Sipin mo, no? Ako nga po, yung akalain kong matino, hindi pala. Ako sabi ko nga po sa inyo, kada eleksyon binoboto ko Legarda, Cayetano, yung siblings Cayetano na yan. Walang palya po yan. Kapag nasa listahan sila, iboboto ko yan. Now, never again. So, ito na nga, itong mag-inang Legarda Leviste, umeska po na. So, wala na naman tayo mahuhuli, no? Ano na nangyari kay DILG Remulla? Ano na nangyari kay Atong Ang? May mapapanagot ba pa ba tayo? Baka pag nagpalit na ang presidente, wala na. Pwede na sila magsiuwian ulit ng Pilipinas. Ganon, naghihintay nila na lang sila magpalit ng administrasyon. Atong Ang, Harry Roque, Saldico, Bato de la Rosa. Lahat wala tayong nahuhuli. Anong ginagawa ng PNP? Anong ginagawa ng CIDG? Anong ginagawa ng DILG na puro papogi, leche? So, yan. Ayan po. Inuunahan ng tumakas. Nagsisipagtakasan na. Mga DDS, yung mga senator nyo. Oh. Lahat may kaso ng pandarambong. Hayop na yan. Mga hayop talaga no? Makikita mo yung litrato ni Digong, pinipirmahan yung solar ni Leviste, no? Dito ba? Hanapin sa Google. Pirma din yan ganyan, no? 21 years old, merong 1 billion na pampuhunan sa solar. 21 years old. Yung nanay ginapang yung franchise sa mga kapwa kongresista at senator. Pagdating kay Digonyo, pirma, hindi man lang binusisi. Tingnan nyo na, 21 years old. Ginawa nating bilyonaryo. Hayop tong mag-ina na to, mga walang konsensya. Ba't di kaya sila masunog sa araw, no? Sila kaya yung masunog sa araw. Ay, naku. Alam nyo, pasalamat tayo dahil malapit na po ang eleksyon at nabubulgar itong mga kalokohan ng mga politikong nagtatago, mga hunyango, mga nagtatago sa ibang anyo. So ngayon, yung mga hunyango nabubulgar na po sila, kagaya ng mga kaya tayo siblings, Legarda, di ba? Alam na natin sa susunod na eleksyon, meron na tayong idea. Hindi tayo habang buhay na nabudol